Magandang araw sa inyo. Ang topic ko ngayon, side effects ng cancer. Ano ang gagawin ninyo para hindi kayo mahirapan sa side effects ng cancer? Pag may cancer tayo, may chemotherapy. So, paano nyo kakaayanin ang chemotherapy? Pag sinabing chemo, ang ibig sabihin nun, gamot para puksain yung cancer cells. Kaya lang, nasasama din yung mga mabilis tumubo o yung mga fast-growing cells na tinatawag. So, apektado ang mga normal na selula ng ating katawan. Huwag matakot. Inuulit ko, huwag kayong matatakot sa chemotherapy. Kailangan natin yung chemotherapy. Ano nga ba ang nadadamage ng chemotherapy? Actually, tatlo eh. One, yung buhok at balat natin. So, kasi mga fast-growing cells yan eh. Number 2, simula dun sa bibig natin hanggang sa puwita natin, ito yung digestive system natin. Number 3, yung mga blood cells natin. White blood cell, red blood cell, platelets. Yung mga ginagawa sa bone marrow o dun sa loob ng ating buto. Yung mga cancer cells kasi mamamatay siya kapag na-chemotherapy siya. So, kaya lang, ang problema, maaapektuhan din yung normal cells. Pero, huwag ho kayong matatakot kasi mare-repair naman o magre-recover ang inyong normal cells. Ang pagkikemotherapy, may side effect. So, ito pong mga sasabihin kong side effects para sa mga adult at ganun din para sa mga pedya o yung mga bata kasi hindi ba nagkakaroon din ng cancer ang ating mga bata. So ito pong mga payo ko para dun sa mga cancer patients, para dun sa nanay nung mga pedya cases o yung mga bata na nagkaka-cancer, tsaka yung kanilang mga caregivers. Hindi ba may mag-aalaga dun sa ating mga cancer patients? Halimbawa, yung anak, yung asawa, yung kamag-anak. Okay, number 1 na nararanasan ng isang nagki-chemotherapy na may cancer. Number 1, fatigue. Sobrang pagod. So, drain na drain. Kumbaga sa baterya ng inyong cellphone na drain para kayong tuyot na tuyot. Anong gagawin ninyo? Matulog lang ho kayo ng matulog. Matulog, magpahinga, konting lakad lang muna yung gagawin nyo. Kung pwede nga, wag munang gagawa sa bahay. Pwede naman kilos-kilos konti sa bahay. Tansyahin nyo yung energy levels nyo. Kayo lang ang makakaalam niyan. So kung hanggang saan ang kaya nyo, pwede naman. Malalaman nyo rin. So malalaman ng sariling pasyente yung kanyang energy level. So doon ibabase anong mga paggalaw ang pwedeng gawin or anong pagtatrabaho sa bahay or doon sa kanila mismong trabaho ang pwedeng gawin ng isang cancer patient. Actually, yung iba nakakapagtrabaho pa rin sa office kahit nagki-chemo. Number 2, yung buhok. Malalaglag o mahuhulog ang ating buhok 3 weeks after the start of the chemo. Pero wag ho kayo mag-alala. Tutubo din yan 3 months after ihinto yung chemotherapy ninyo. At pagtubo, medyo nag-iba nga lang yung kind ng buhok nyo. Pwedeng mas kumapal, yung iba medyo mas kumukulot. Pero basta wala ng chemotherapy, tutubo din ang ating buhok. At saka ang tip pa natin, bago kayo mag-chemotherapy, pwede na ho kayo maghanap ng wig, ng sombrero, ng mga scarf, ng turban. Kailangan nyo rin kasi yun kasi maginawin o mabilis maginaw yung anit o kaya ma-sunburn. So, laban sa ginaw at sunburn, kaya kailangan yung takpan yung inyong anit. Okay? Number 3, pwede rin kayo mag-sunblock ha. Number 3, pagdating sa balat, makikita nyo very dry ang inyong balat, parang nangangaliskis. So magtataka kayo bakit ganon, yung iba nga nagkaka-eksema pa. Ang gamutan po doon, maglagay ng lotion. So yung lotion na ginagamit nyo, pwede po yung mga mild lotion, yung mga walang amoy, katulad ng mga Johnson's Baby Lotion, or kung ano man yung lotion na pangbata, pwede po yun. Gamitin nyo dun sa inyong balat. Tapos pwede kayong magmedyas, magguantes, yung gloves,
o mag-jacket pag giniginaw kayo palagi. At mapapansin nyo, yung mga kuko ninyo, medyo mangingitim yan dun sa nail beds. Wag ho kayong matakot pag hindi na kayo nagki-chemotherapy, mawawala po yung pangingitim. Hindi naman ho yun permanent. Number 4, marami nagsusuka o naduduwal. So, kakain kayo yung small frequent feedings, konti-konti, pero dalasan nyo na lang para maiwasan yung grabing pagsusuka. Number 5, walang ganang kumain. Parang ayaw mong kumain kasi lahat lasang bakal. Lalo na kung yung gamot na ginamit sa inyo ay platin. Yung nag-e-end dun sa mga platin, ito yung mga platinum-based chemotherapies ending in platin. Mga cisplatin, tsaka lahat matabang, ang tabang-tabang or very sensitive kayo sa maalat o matamis. Sa iba, hindi naman siya maalat o matamis, pero sa inyo, sobrang alat, sobrang tamis. So, pag ganon, yung magpe-prepare ng inyong pagkain, medyo mas tabangan. Kung very sensitive. Pero, kung wala namang panglasa, mas dagdagan ninyo ng mga herbs o ng mga pampalasa, bawang, sibuyas, kamatis. Huwag hong masyadong salt. Mas maganda yung mga natural na pampalasa. Tapos, pag walang ganang kumain, syempre, small frequent feedings din. Yung pakurot-kurot kayo ng pagkain, pa konti-konti, parang makarami. Tsaka mas kakainin ninyo pag nagki-chemotherapy kayo, yung mataas sa protina para maiwasan natin yung pagliit ng muscle o yung sinasabing sarcopenia. So, ito yung manggagaling sa mga munggo, maraming protina yon. Tokwa, isda, maganda po ang isda kapag nagki-chemotherapy. Pero pwede rin po ang manok, ang beef, at saka ang pork. So, kailangan nyo lahat ng protein na pwede nyong kainin. Actually, pwede din yung mga nakalata na iniinom kasi malakas sa protein yun. Yung makikita nyo po yun. Halimbawa, yung mga Birch Tree Advance, yung mga Ensure, yung mga ganong inumin, makakatulong na magpalakas sa inyo. Tapos, yung mga malalambot na pagkain para mas madaling lunukin, yung mga sopas, scrambled eggs, high protein din po kasi yung mga yan. Kailangan nyo ng mga high protein, high energy na pagkain para bigyan kayo ng lakas kasi bumababa nga yung inyong energy level. Number 6, lagi kayo may sugat sa bibig o may singaw. Yung mga puti-puti, pag nakakita na kayo ng maraming puti-puti, hingi na ho kayo ng gamot sa inyong doktor kasi baka fungal infection yon. So, parang laging may singaw. Ang mga gamot po dyan, yung mga tinatawag na nystatin na pwede nyong imumog o i-gargle, tsaka yung mga fluconazole. Number 7, chemo brain. Yung parang, bakit pa ako naging makakalimutin? Or parang minsan parang di mo maintindihan. Nawawala yung short-term memory mo at saka yung judgment mo. Huwag po kayong matakot. Pansamantala lang yon. After ilang days, babalik na ulit yon. So, yung mga kamag-anak o relatives nung mga pasyente, kung may kailangan siyang pag-isipan na, tulungan nyo siya na i-judge or kaya i-decide o mag-isip kung kailangan na. Number 8, nagkakaroon sila ng anemia. Bakit? Kasi bumababa yung red blood cell, yung hemoglobin. So, yung sintomas nito, pagkahapo, medyo parang dizzy o parang liyo, parang pagod, may palpitasyon kasi nga kulang yung red blood cell, hindi makadala ng oxygen dun sa inyong buong katawan. So, dito makakatulong yung mga inhale-exhale. Pag naalala nyo, mag-inhale-exhale kayo, parang nung may COVID. Number 9, pagdurugo. So, makikita nyo, bakit mas marami akong pasa? Kasi, apektado din ang platelets, ang tinatawag dito, thrombocytopenia o bumababa yung ating platelets. Ang solusyon dito, kailangan lagi tayong magpapa-blood test. Kasi, meron po mga gamot na pwedeng ibigay para tumaas yung ating platelets. Ganon din yung ating RBC, tsaka yung hemoglobin. Tapos yung mga toothbrush natin, malalambot lang. Iwas muna sa dental floss, baka magdugo ang inyong gilagid. Magsuot ng mga rubber shoes o guantes para maiwasang magsugat yung inyong paa, tsaka yung inyong kamay. So, obserbahan, baka magkaroon ng pagbi-bleeding sa ilong, pag-ihi, pag-ubo, sa bibig nyo, sa ilong, namumutla. So, pag ganon, balik agad sa doktor. So, dito maganda yung weekly CBC. Isama ho natin yan. Number 10, constipation o pagtitibi. Yung iba kasi, lalong
tumitigas yung kanilang dubi. So, pwede tayong mag-prune juice, kalahating baso kada gabi, gulay, prutas, meron din pong tinatawag ng mga lactulose, isang kutsara, 2 times to 3 times a day. Pag naman, sa iba naman, nagtatae naman sila pag nagki-chemotherapy. So, kailangan dito yung mga saging, tapos yung mga oresol, at saka kung iinom kayo ng tubig, yung mga pokari. Nakakatulong yan para mapalitan yung mga nawawalang mga sodium, chloride, potassium, kasi yung iba nga nagtatae. Number 11, pakiramdam mo pag nakikimo ka, para kang may trangkaso, masakit ang ulo, masakit yung katawan, mainit, parang may fever, may konting ubo, mainit ang pakiramdam, masakit yung mga buto at kasukasuan. So, effect ho yun. So, pansamantala lang yun, pag nagwe-wane off na or tumatagal na from your chemotherapy days, mawawala din dapat. Number 12, syempre mababang immunity mo kapag ikaw ay nagki-chemotherapy kasi bumababa yung WBC. So, ang tawag, yung iba nagkakaroon pa nga ng neutropenic sepsis. So, kailangan bantayan natin to. Sintomas nito, sobrang sama ng pakiramdam mo. Hindi ka makabangon sa kama, mataas na lagnat. So, dito importante yung pagkuha ng vital signs ng isang nagkikimo araw-araw. So, kunan nyo palagi ng temperature, ng blood pressure, ng heart rate, ng respiratory rate. Kasi pag meron ng infeksyon, mababa immunity, mabilis yung tibok ng puso nila, bumababa yung kanilang blood pressure, laging may mataas na lagnat. So, kailangan mahuli ng caregiver o yung nag-aalagang ina doon sa kanyang anak or doon sa kanyang asawa o yung anak sa kanyang magulang para mabilis nyung madala sa ospital, sa doktor or sa emergency room. Kasi nga, kailangan na agad nito ng antibiotics. Nag-chills din sila, nanginginig, ubo na maplema, masakit na bibig o lalamunan, yan, lagi nilang nararamdaman yan. Masakit umihi, mabilis yung tibok, sabi ko nga, nahihilo, yung iba nahihimatay. Tapos i-check nyo kung may IV line, yung inyong pasyente, or merong port, yung doon nilalagay yung chemotherapy, baka naman sobrang pula na o may nanana, baka na i-infect na yon. So, tignan nyo palagi. Kapag ang pasyente hindi na rin umiihi, hirap huminga o habol ang hininga, tapos yung balat niya parang mapula, maputi, ang tawag doon mottled hindi equal, tapos BP na mababa, tapos sinabi niya, pakiramdam niya, mamamatay na siya, or iba-iba na yung sinasabi niya, nagdidelirio na, dalin agad sa doktor. Number 13, pandinig apektado din. Parang humihina yung pandinig ng mga pasyente. O kaya naman may umuugong tinnitus. So, pansamantala din lang yon habang nagki-chemotherapy. Number 14, apektado ang liver, kidneys, heart, lungs ng pasyente. So, ibig sabihin nun, i-check, isama dun sa weekly blood test. So, wag ko kayong matakot. Hindi kailangang ihinto. I-check lang para mapangalagaan. Kasi may mga gamot naman na pwedeng magprotekta dun sa heart, sa lungs, sa liver nung pasyente na nagkakaroon ng chemotherapy. Pati kidneys, papangalagaan yan ng doktor nyo. Number 15, nagkakaroon ng peripheral neuropathy o isabihin may problem sa nerves ng pasyente. Parang tusok-tusok dun sa kamay at paa. Huwag ho kayo mag-alala, babalik din after ilang months na paghinto ng chemotherapy. Parang mga pamamanhid, babalik din ho yan sa inyong kamay at paa. Number 16, yung iba, laging may pain o may kirot, humingi ho kayo sa doktor nyo ng mga pain relievers. Kasama ho yan, pero pwede hong mabawasan, hindi dapat kayong nakakaramdam ng pain. Mabibigyan ho kayo ng pain management ng inyong doktor. Okay? Yun nga lang yung mga pain relievers, medyo nagkukos din yan ng constipation. So, kailangan kain kayo ng mas maraming prutas, tsaka gulay. Nakakatulong din yung music at tsaka meditation. Number 17, maging matapang. Be strong. Kailangan brave kayo. Malakas yung loob nyo. Laban lang. Journey to. Biyahe nyo to. Paglalakbay nyo to. Isipin nyo, kaya nyo. I can, I will. Dasal, dasal, dasal.
Tsaka dapat meron kayong goal para malagpasan nyo yung gamutan. Halimbawa, gusto nyo, sa darating na March, ka-graduate na yung anak ko, kailangan makita ko yon para maibsan yung sakit at saka umabot tayo doon ng hindi hirap na hirap. So, kailangan yan yung bakit natin kailangang mabuhay. Number 18, doon naman sa mga pamilya or caregivers nitong mga may cancer tsaka nagki-chemotherapy. Tiis po, pasensya doon sa pasyente kung naging mas masungit siya, laging galit. Siyempre, masama yung nararamdaman niya. So, medyo masabaan nyo yung PC ninyo, mas mapagpasensya kayo. Tsaka kayo yung maghahanap ng pera. Alam ko, mas mapapagod kayo. So, humingi kayo ng tulong. Tapos, ipasa Diyos nyo. Kung ano yung will ni God, sabihin nyo lang. Magpasalamat pa rin kayo. Yung mga pamilya at saka caregivers, wag ho kayong mahihiya humingi ng pera at saka ng tulong dun sa mga kakilala ninyo. Wag na hong utang, kung pwedeng hingi na lang para makabawas dun sa problema nyo. And number 19, yung mga nagki-chemotherapy, lalo na yung mga platinum chemotherapy, yung nag-e-end nga dun sa platin. Hingin nyo sa doktor nyo weekly blood test kasi bumababa din yung mga magnesium nila, potassium, calcium, phosphate, sodium. So maganda na check yun palagi para pagbaba, mabibigyan na kayo agad ng gamot ng inyong doktor. So ito yung mga nararamdaman nila. Sa mga patients, wag ho kayong matatakot. Ituloy nyo yung gamutan ninyo kasi syempre, gagaling din ang isipin nyo na gagaling din kayo. Basta lakasan nyo lang yung loob nyo. Alam ko masakit, konting tiis. Huwag ho kayong magtatago, magpagamot kayo sa doktor nyo. At pag sinabing balik for your check-up, huwag ho kayong tatamarin o pagpapaliban kahit wala ho kayong pera, bumalik kayo sa doktor nyo. Kasi yung time na gusto natin sunod-sunod yung chemotherapy, para yung pagpatay dun sa mga cancer cells tuloy-tuloy. Kasi pag tinigil natin ng matagal, ang problema dyan, tutubo ulit yung cancer cell. So, gusto natin talagang, kumbaga nga yung kaaway natin, patay na siya. Para hindi na bumalik yung ating cancer. So, sana sa ating mga may sakit, may nagki-chemotherapy, may cancer, isipin natin may hope, may pag-asa, kakayanin ito. Salamat po.